Hello guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Now, pag-usapan natin tong fake news na inilalantad ng mga diehard Duterte supporters at kumuha tayo ng information dito sa Nutriban Republic na pina-follow natin sa social media dito sa Facebook, okay? At isa sa mga pinakasikat na diehard Duterte, palamunin ng mga Duterte ay itong si Daryl Yap. Okay, at sabi niya dito, yung nakuha nilang dapat manira kay Sara Duterte, nakakatawa. Kaklase niya raw sa law school si Inday noon. 1991 ito si Inday noon, 1991. So I think ang ginawa ni Daryl dito, nag-post siya niyan with the picture of Sara Duterte na bata pa. Okay? O anong sagot ng Nutriban? 143 IQ, zero comprehension. Ang imbentong classmate ni Daryl Yap. So, si Daryl Yap ay nag-self-proclaim na may mataas na IQ, 143. Pero kanyang comprehension ay mukhang mas mababa pa sa 100 or negative 143 na IQ. Kasi imagine niyo guys, kung magbabasa ka lang ng statement ni Ramil Madriaga at intindihin mo yung mga detalye, hindi ka talaga maliligaw. Unless ito ay ginagawa nila para talaga linlangin yung mga tao. Okay? Kasi yan ang ginagawa ng mga trolls ng mga Duterte tsaka yung mga mouthpiece ng mga Duterte katulad ni Daryl Yap. Okay? So, bakit sinabi ni Daryl Yap na kaklase daw ni Ramil si Sara Duterte? Ito, dito nila nakuha. Post ko sa inyo. Share ko tong tab na to. Ito ay galing sa News 5. Okay. So, doon tayo sa educational background. So, kung nakikita nyo dito, I took up College of Law 1991 at to 1995. San Sebastian College of Manila. Okay? Tapos, ito pa yung kinuha nila. At number 11, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I informed ISIP, or Inday Sara Duterte is my president, together with her classmate at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. So, saan sinabi ni saan sinabi ni Ramil Madriaga na magkaklase sila? Di ba wala? So, klarong-klaro na panlilinlang at nililigaw nila yung mga tao at yung kanilang mga supporters. Okay? Kasi kay Daryl Yap, mayroon siyang 100 plus, I'm sorry, 1 million plus sa followers dito sa Facebook. Okay? At hindi lang yan, si Jason sa diehard Duterte supporter. May mga 300 plus followers. At iba pa, yung mga DDS vloggers, di ba? So, dito may kita mo talaga na either mahina talaga yung comprehension ng mga DDS para i-spread nila itong disinformation o talagang alam nila, naiintindihan nila, pero gusto nilang magkalat ng disinformation. Yun ang yun eh, di ba? Napakasimple eh. Eh ang ginagawa ng mga diehard Duterte supporters eh mang ad hominem, kumbaga titira pero hindi sa issue, ah, mas mangungutya pa sila ng tao, 'di ba? At hindi yan asal ng isang mabuting tao, okay? At nasanay sila nung panahon ni Duterte kasi mas sa Hiligay noon or Ilonggo, yung tinatawag namin dito is basa ang baba. Kumbaga, yung kanilang bibig ay bastos at mabasa kasi yun ang gawain ng mga walang kumbaga
hindi edukadong mga tao. Okay? So, bakit natin ipinaglalaban or nilalabanan ang disinformation, guys? So, ipapakita ko sa inyo guys itong na-create kong ah, presentation. Okay? Para at least merong naman formal na may kayo makikita. Okay? So, share ko tong tab. Yan. Okay? Tapos, present. Okay. Ito. So, let's understand. Understanding disinformation tactics. So, ano yung disinformation? Okay? Sabi dito sa baba, disinformation refers to deliberate spread of false or misleading information aimed at deceiving the public, often through social media, creating confusion and undermining trust in credible sources. So, sa madaling salita sa Tagalog, ang disinformasyon ay isang deliberate, sadyang pagpakalat ng misinformation or maling impormasyon sa publiko para maling lang, okay, ang tao. Itina-target ito hindi lang isang tao at pwede itong i-target yung mga organisasyon, especially yung media outlet. Okay? So, punta tayo sa kabila. Forms of disinformation. Well, ang forms of disinformation, so nung panahon na wala pang social media, syempre, meron tayong newspaper. But not only that, now, we have, uh, uh, halos lahat ng tao ay gumagamit ng social media, yung cellphones natin, laptops, tablets. Dito natin nakakuha yung mga impormasyon, fake news o propaganda ng mga fake news peddlers katulad ng mga Duterte vloggers. Okay? At punta tayo sa kabila. Ano ang impact o epekto ng mga disinformasyon sa ating lipunan? So, kung nag kung magpapakalat sila ng misinformation, okay? Syempre ang mangyayari mas magiging confuse yung tao, 'di ba? 'Pag na-confuse sila, siyempre mahihirapan sila maniwala sa ano ang tama at ano ang mali, 'di ba? Tapos, anong impact nito sa mga individuals na target ng misinformation or disinformation? Siyempre, kung inatake mo ng disinformation ng isang tao, eh ito ay makakapag-trigger ng, let's just say, ng hate at maling impression sa kanila, 'di ba? At gano'n din sa mga social media, sa media outlets, yung mga traditional media. Kasi 'yun ang target ng ano, ng DDS or mga bloggers or fake news spreaders na dapat mawala ng tiwala yung publiko o yung public sa mga media outlets para hindi sila maniwala doon. Mas maniniwala sila sa mga bloggers na papalaganap ng fake news, 'di ba? So, 'yun ang impact sa ating ah, media outlets o yung mga traditional media. Kasi kung hindi na maniniwala yung mga tao, karamihan ng tao sa kanila, okay, sa mga ABS-CBN, mga GMA News, and et cetera, eh, mas kikiling din sila doon sa mga fake news peddlers, okay, mga vloggers na hindi binibigay yung tamang impormasyon, okay? At paano natin dapat labanan 'yan? Siyempre, 'pag kailangan natin labanan yung fake news, okay? Siyempre ang kailangan natin gawin is 'wag muna tayong maniwala. 'Pag maniniwala ka kaagad doon sa mga impormasyon, siyempre mas maliligaw ka. So,
what can you do? So, siyempre, titignan mo muna yung impormasyon bago pag tinignan mo ang impormasyon at nagtutugma siya sa news articles, pwede mo siyang paniwalaan o hindi, 'di ba? Kasi makita mo naman talaga kung sino yung nagpapalaganap ng fake news. Mas madaling, sa akin, madaling mag-spread ng fake news kaysa sa mag-spread ng truth. Kasi ang daling magsinungaling, eh. Imagine ninyo, few maliit lang yung kailangan mo i-type doon sa post mo, tapos malaki na yung impact, 'di ba? Kaysa sa magbibigay ka ng exact information, yung tao kailangan pa magbasa, eh, yung mga ibang Pilipino, mas nahihirapang magbasa, nahihirapan, not per se nahihirapan, pero ayaw nilang magbasa ng mas matagal. Kung anong nakikita nila, eh, mas madaling mapaniniwalaan, 'di ba? So, we need to check yung mga sources, ah, kailangan natin tignan yung mga trusted information websites at, 'wag tayong maniwala, 'di ba? Merong mga fact checker sa online at, kung pupunta kayo sa Facebook, makikita niyo talaga yung mga impormasyon na angkop talaga para sa publiko when it comes to, um, information, okay? And lastly, sa ating, conclusion, bago ka mag-share, okay, bago ka mag-post, you have to think, mag-isip ka muna, 'di ba? Kasi 'pag hindi mo alam yung katotohanan, mawawala ka ng mawawalan ka ng, ah, by the way, mawawala ka ng landas, 'yon. Okay? So kung nagustuhan niyo po guys yung ating, video, paki-hit po ng ating like and subscribe button if you, yes, if you can share, and, I'll see you po sa susunod na video. Salamat po sa pakikinig.